Actually, ano to eh? Take two. Medyo naiya kasi ako kanina. Tas ang haba. Okay. So, very simple. So, for example, papagawin ka ng table. Ang gusto ng boss mo is ipapakita mo yung daily balance. May pumapasok na pera, may lumalabas na pera. So, paano siya gagawin? So, start tayo sa magkano yung opening balance mo, magkano yung ibinigay sa'yo na pera. So, gagawin muna natin, mag-start ka sa table. So, ano ba yung mga kailangan mo? For example, yung date, syempre. Yung description nung ginastos. Description. Tapos, unahin natin yung debit. Tapos, isusunod natin yung credit. And then, yung balance. And then, as simple as that, drag mo lang naman yan, gawa ka ng simple table. Tapos, para ma-fit mo yung mga nakasulat dun sa loob, double click mo lang yan yung mga arrow-arrow na yan. Tapos, mamaya na natin siya palakihin. O, palakihin natin ito ng konti. Okay. So, ano yung unahin mo? So, unang mong malaman dapat is, ano yung opening balance mo? Magkano yung ibibigay na pera sa'yo? So, for example, sabi ng boss mo, ito, 1,000. Para sa, ito yung 1,000. Ito ang opening balance. So, lalagyan natin siya ng description. Tapos nun, for example, simulan natin ng January 1, 2017. Ito daw yung opening balance mo, sabi niya sa'yo. Ngayon, sabi niya, for example, every day out, the next day, second of, sunod-sunod na lang natin siya. Tingnan natin kung mariread siya. Tingnan mo, dinrag down ko siya, nagsunod-sunod yung petsa niya, diba? Para hindi na tayo maglagay ng paiba-iba pa. So, sabi niya, nung January 2 daw, naglabas daw ng 500. Sabi niya ganun. Tapos, nung January 3, nagdagdag daw siya uli ng 1,000. Kasi, kinabukasan, meron daw gagastusin na 700. So, anong gagawin mo? Paano mo mapapakita dito na nung January 2, nagdagdag ng 500, dapat diba 152. Tapos nung January 2, nag-minus ng 500. So, dapat 500 lalabas dito. So, kailangan makikita mo yung balance, yung daily balance nyo sa office, diba? So, paano mo siya gagawa ng formula? It's very easy. Ito yung gagawin mo ng formula kasi dito dapat lalabas yung daily balance mo against doon sa mga lumalabas na pera at saka doon sa pumapasok na pera. So, dito tayo sa baba nung opening balance mo. Click mo yung equal sign. Tapos, i-click mo yung opening balance mo. Ano yung ima-minus mo? Dito tayo sa debit, 'di ba? Tapos, ano yung mga pumapasok na pera? Ipa-plus mo lang yan, i-click mo yan dito sa column ng credit. Tapos, enter mo lang. 'di ba? Ang galing. 1,000, nag-minus ka ng 500, naging 500 siya. Ba't hindi na-apektuhan to? Very easy, i-drag down mo lang yan. Wala. 'Di ba? Pag drag down mo, mag-o-automatic na yan. So, ano ba yung nangyari, 'di ba? Nagbawas ka daw ng 500, naging 500 din siya. Nagdagdag na naman ng 1,000, naging 1,500. Yung 1,500 mo, nagbawas ng 700, naging 800. Hanggang sa maglagay ka na ng maglagay ng figure dyan. For example lang naman. Sample lang. Lagyan lang natin siya. Hanggang sa, yan. So, kumbaga, for example, ito ay until today is, madaling araw na pala, shucks. Ayan, kunwari up to this day, marami ng mga figures dyan. Ito yung lumabas ng araw na to, ito yung pinasok, blah, blah, blah. So, kumbaga, dun mo mapapakita na, okay, as of today, ito yung pera natin, 1,440.
It's as simple as that. Tapos, paano mo lilinisin to? Wag yung ganito na parang raw lang siya. Sobrang simple lang siya. So, pwede mo rin tong linisin. Paano mo linisin? Ayusin mo siya. For example, itong ah, pinaka-description mo, yung parang categories mo, gawin mo siyang bold, 'di ba? Tapos ito parang ang pangit ng formula ng alignment niya. So pwede mo siyang laro-laruin o i-drag mo 'yan, i-highlight mo. Tapos ito naman siya, oh, pwede mo 'di ba? Parang alam mo naman siguro 'to o igilid mo or ano ba yung maganda sa paningin mo. O ito igitna mo to parang mas maganda ang gitna. Tapos ito parang okay na to. For example, ito, petrol. Ito is, kunwari, nagbayad sila sa FedEx. Kunwari, office, coffee. Tama yung spelling ng coffee, parang mali. Tapos, ito, petrol uli. Diba? Yung mga ganun. Ay, shucks. Ba't na-save? Tapos mas maganda din ako ginagawa ko normally. Kasi gusto ko malinis yan tingnan eh. So, inaano ko din to, nilalagyan ko rin to ng border. Like, for example, thickness. O, diba, naging thick siya. O, isa-isahin ko siya para, maganda siya. Medyo formal looking siya. O, yan. Tapos, kunwari, ito yung total. So, minsan, kunwari, ganyan, i-red ko siya para makikita siya na, ito yan. So, alam mo yun, malinis ka magtrabaho. Malinis yung, malinis yung data mo. Thickness. Ayan, ganun. So, ganyan lang naman siya. Ito, sobrang simple lang siya, 'di ba? Pero nakagawa ka na agad ng simple table na may formula na siya. O, dagdag ka uli ng, ba't ayan mag-type? Ayan, 1,000. Kasi nakakatawa siya kasi naaapektuhan siya, 'di ba? Affected, char. Bawas naman 140 para maging 2,000 yung ending balance. Tapos nun, yung formatting din ng ganito, paano mo siya gagawing format? Kunwari gusto mo may comma siya. Para kasi 'di ba pag nag-type ka dito sa loob, hindi ka na magta-type dito eh. Itong dalawa lang yung gagalawin mo eh. Hindi mo to gagalawin, 'di ba? Paano mo siya gagawing currency? Kumbaga lalabas siya na may pera yung may comma. So very easy lang din naman. I think baka alam mo na rin to. I-highlight mo lang siya tapos format cells, ayan o, currency. If hindi naman siya dollars, walang AED dito. None. O, ipag negative yan, magne-negative lahat yan. So, eto lang, yun normal lang. Pag ayaw mo nang may decimal, tanggalin mo. Pero normally sa mga petty cash, sa pagbabudget, meron yung, talaga, may decimal yan. Kasi, di ba, pa nag-grocery, minsan may mga 0.5, 0.10, ganun. So, ayan na siya. O, di ba? Perang-pera na siya. Wala. Tapos, ano pa ba yung pwede ko ituro? Wait, ikakat ko to kasi mahaba na ata.